10 mga kakaibang kilalang tao na nagpalit ng kanilang kasarian. Welcome sa Arvin Polo TV. Ang pagpapakatotoo sa sarili ay hindi naman masama dahil sa pamamagitan nito ay na-express ng isang tao ang tunay niyang nararamdaman. Pero hindi lahat ng tao ay matatanggap ka. Ito ay sapagkat maraming mga bashers ang mambubuli sa iyo at marami ka ring discrimination na maririnig. Subalit, hindi naman mahalaga kung anuman ang sasabihin ng ibang tao. Pero sino-sino kaya ang mga taong ito at paano kaya nila hinarap ang mga hamon tungkol sa kanilang kasarian? Kaya naman sa video na ito ay kikilalanin natin ang 10 mga tao na nagpalit ng kanilang kasarian. Kaya naman simulan na natin. Number 1, Laverne Cox. Si Laverne Cox ay isang sikat na actress at tagapagtanggol ng karapatan ng mga transgender. Nakilala siya dahil sa kanyang pagganap bilang Sophia Bursett sa Netflix series na Orange is the New Black. Ang kanyang buhay ay isang inspirasyon para sa mga transgender persons. Ipinanganak si Laverne Cox noong May 29, 1972 sa Mobile, Alabama. Bata pa lang siya ay alam na niyang iba siya. Mahilig siya sa mga bagay na pambabae at pakiramdam niya ay hindi tugma ang kanyang katawan sa kanyang tunay na pagkatao. Lumaki siya sa isang lipunang hindi pa handa na tanggapin ang mga transgender, kaya nakaranas siya ng discrimination at pangungutya. Habang nagdadalaga ay naranasan ni Cox ang iba't ibang uri ng pang-aapi. Pero hindi ito naging hadlang sa kanya para tuklasin ang kanyang tunay na pagkatao. Nang siya ay pumasok sa college ay mas naintindihan niya ang kanyang sarili at nagsimulang tanggapin ang kanyang gender identity. Sa huli ay napagdesisyonan niyang mag-transition para maging totoo sa kanyang sarili. Ang kanyang transition ay isang mahaba at mahirap na proseso. Kinailangan niyang sumailalim sa hormone replacement therapy para mapalitan ang kanyang male hormones ng female hormones. Dahil dito ay nagkaroon siya ng mga pagbabago sa katawan tulad ng pagkakaroon ng dibdib at pagbabago sa fat distribution. Bukod dito, sumailalim din siya sa iba't ibang surgeries para higit pang maayos ang kanyang pisikal na anyo ayon sa kanyang gender identity. Habang nagta-transition ay sinimulan din ni Cox ang kanyang career sa pag-arte. Ang kanyang role bilang Sophia Bursett sa Orange is the New Black ay nagbigay daan sa kanya upang maging bantog at napag-usapan ang mga issue ng transgender community. Sa kanyang role ay ipinakita ni Cox ang tunay na buhay ng isang transgender na tao na naging inspirasyon naman para sa marami. Bukod sa pag-arte ay aktibo rin si Laverne Cox sa pagtataguyod ng mga karapatan ng transgender. Madalas siyang magsalita sa iba't ibang platforms para ipaglaban ang pantay na karapatan at pagtanggap para sa lahat, anuman ang kanilang gender identity. Number 2, Caitlyn Jenner. Si Caitlyn Jenner na ipinanganak bilang William Bruce Jenner noong October 28, 1949 ay isang kilalang tao sa Amerika na dating Olympic gold medalist at isang mahalagang bahagi ng transgender community. Ang kanyang journey sa pagbabago ng kasarian ay isa sa pinaka-pinag-usapan na mga pagbabago sa modernong panahon. Nagdulot ito ng malaking epekto sa pag-unawa ng publiko tungkol sa mga issue na kinakaharap ng mga transgender. Bago siya nagbago, si Bruce Jenner ay kilala bilang isang mahusay na athlete. Nanalo siya ng gold medal sa decathlon sa 1976 Summer Olympics sa Montreal, Canada at naging isang national hero. Dahil sa kanyang tagumpay sa sport ay naging sikat siya sa media at lumalabas sa iba't ibang programa sa telebisyon at mga patalastas. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay at kasikatan ay matagal nang nahihirapan si Jenner sa kanyang identity bilang isang lalaki. Kaugnay nito, noong April 2015 ay nagbigay si Jenner ng isang exclusive interview kay Diane Sawyer sa ABC News. Dito ay sinabi niya na siya ay isang transgender at naglalakbay patungo sa pagiging isang babae. Ang kanyang tapang na ipahayag ang kanyang tunay na pagkatao ay nagdala ng malaking suporta mula sa publiko at mga kaibigan. Noong July 2015 ay lumabas siya sa cover ng Vanity Fair na may pamagat na Call Me Caitlyn na isang sikat na larawan na kinunan ni Annie Leibovitz. Sa issue na iyon ay ipinakilala niya ang kanyang bagong pangalan na Caitlyn Marie Jenner. Ang pagbabago ni Caitlyn ay hindi lamang isang personal na pagbabago kundi isang public process din. Sa kanyang sariling reality TV show na I Am Kate na ipinalabas sa ay ibinahagi ni Caitlyn ang kanyang karanasan bilang isang transgender woman. Sa programa ay tinalakay niya ang mga hamon na kanyang hinarap.
mula sa pisikal na pagbabago hanggang sa emotional at social battles. Ang palabas ay nagsilbing mahalagang paraan upang maipaliwanag at maipaabot sa publiko ang mga issue ng mga transgender. Dagdag pa rito, kasama sa pagbabago ni Caitlyn ang ilang medical process tulad ng hormone replacement therapy at gender confirmation surgery. Number 3, Chaz Bono. Si Chaz Bono ay anak ni Sonny at Cher na mga kilalang singer. Kilala siya bilang isa sa mga unang nagpalit ng kasarian mula sa pagiging babae patungo sa pagiging lalaki. Ang kanyang kwento ay nagbigay ng mas malaking pag-unawa sa transgender community. Si Chaz ay ipinanganak bilang Chastity Son Bono noong March 4, 1969. Bata pa lang siya ay naramdaman na niya na hindi siya komportable bilang babae. Kahit lumaki siya bilang babae, ay alam niya sa sarili na hindi ito ang kanyang tunay na pagkatao. Mahirap ito dahil anak siya ng mga sikat na tao at sentro ng atensyon ng publiko. Pero noong 1995 ay inamin ni Chaz na siya ay isang lesbian. Sa kanyang libro na Family Outing, ay ikinwento niya kung paano niya sinabi ito sa kanyang pamilya at sa publiko. Sa paglipas ng panahon ay na-realize niya na ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi lang sa pagiging lesbian kundi sa pagiging lalaki. At noong 2008 ay nagsimula si Chaz sa proseso ng pagpapalit ng kasarian upang maging lalaki. Sinimulan niya ito sa hormone replacement therapy at sinundan ng mga operasyon. Sa kanyang documentary na Becoming Chaz noong 2011 ay ibinahagi niya ang kanyang karanasan na nagbigay ng mas malawak na pag-unawa at suporta mula sa iba. Ang pagbabago ni Chaz ay hindi lang pisikal kundi pati emotional at mental. Napakahalaga ng suporta ng kanyang pamilya lalo na mula kay Cher. Bagamat nahirapan si Cher na tanggapin noong una, sa huli ay tinanggap at sinuportahan niya ang desisyon ng kanyang anak. Gayon din, ginamit ni Chaz ang kanyang karanasan at kasikatan upang ipaglaban ang karapatan ng mga transgender. Ang kanyang libro na Transition: The Story of How I Became a Man ay nagsasalaysay ng kanyang buhay at mga hamon na kanyang hinarap. Bukod sa kanyang personal journey ay naging aktibo rin si Chaz sa entertainment industry. Lumabas siya sa iba't ibang palabas sa telebisyon at pelikula at sumali sa Dancing with the Stars noong 2011. Ang kanyang presensya sa mainstream media ay nagbigay ng mas malaking visibility sa transgender community. Number 4, Jazz Jennings. Si Jazz Jennings ay isang kilalang transgender activist at TV personality sa Amerika. Ipinanganak siya noong October 6, 2000 at nakilala dahil sa kanyang buhay bilang isang transgender na bata. Mula pa noong bata siya ay sinabi na ni Jazz na siya ay isang batang babae kahit na ipinanganak siyang lalaki. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa maraming tao. Nagsimula siyang makilala noong 2007 nang lumabas siya sa isang episode ng 2020 hosted by Barbara Walters. Dito ay ikinwento niya ang kanyang karanasan bilang isang transgender na bata. Malaki ang suporta ng kanyang pamilya, lalo na ang kanyang mga magulang na sina Janet at Greg Jennings na tumulong sa kanyang gender transition. Sa edad na 6 ay nagsimulang uminom si Jazz ng hormone blockers para maiwasan ang pagdadalaga ng mga katangiang panglalaki. At noong 2011 ay itinatag ni Jazz at ng kanyang pamilya ang Trans Kids Purple Rainbow Foundation na isang non-profit organization na tumutulong sa mga transgender na bata at sa kanilang pamilya. Sa pamamagitan ng foundation na ito ay mas marami pang tao ang nabigyan ni Jazz ng inspirasyon at suporta. Samantala, mas nakilala pa si Jazz dahil sa reality TV show na I Am Jazz na nagsimula noong 2015 sa TLC. Dito ipinakita ang araw-araw na buhay ni Jazz kasama ang kanyang pag-aaral, mga kaibigan, pamilya at ang kanyang medical transition. Tinalakay din sa show ang mga issue ng discrimination at mga hamon na kinakaharap ng mga transgender. Isa sa mga malaking bahagi ng buhay ni Jazz ay ang kanyang gender confirmation surgery. Noong 2018, sa edad na 17, ay sumailalim siya sa operasyon para mabago ang kanyang kasarian. Bagaman dumaan siya sa ilang komplikasyon, ay nanatiling matatag si Jazz at ibinahagi ang kanyang karanasan sa publiko para magbigay inspirasyon sa iba. Bukod sa paglabas sa TV, ay aktibo rin si Jazz sa pagsusulat. Noong 2016 ay inilabas niya ang kanyang libro na Being Jazz My Life as a Transgender Teen, kung saan ikinwento niya ang kanyang buhay bilang isang transgender na bata. Nagbigay ito ng mas malalim na pag-unawa sa kanyang mga naranasan.
Nagtapos si Jazz ng high school at nagpatuloy ng pag-aaral sa Harvard University. Kahit na busy siya, ay patuloy siyang nagsusulong ng mga karapatan ng LGBTQ community. Dahil sa kanyang dedikasyon at tapang ay marami siyang natanggap na parangal at pagkilala. Number 5, Buck Angel. Si Buck Angel ay isang sikat na tao sa pornography, activism at edukasyon tungkol sa sexuality. Ipinanganak siyang babae noong June 5, 1962 sa Los Angeles, California. Sa edad na 28 ay nagsimula siyang mag-transition para maging lalaki. Ang kanyang kwento ay nagpapakita ng hirap at pagsubok sa pagpalit ng kasarian at ang pagnanais na maging totoo sa sarili. Noong bata pa si Buck Angel ay nalilito siya sa kanyang kasarian. Lumaki siya sa isang tradisyonal na pamilya at nahirapan sa kanyang identity. Bagamat itinuturing siya bilang babae ng lipunan, ay naramdaman niya sa loob na siya ay isang lalaki. Ang kanyang journey sa pagtuklas ng kanyang tunay na pagkakakilanlan ay puno ng mga pagsubok at hirap. Noong una ay hindi niya agad natanggap na siya ay isang transgender. Pero habang tumatagal ay narealize niya na kailangan niyang gawin ang hakbang upang maipahayag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. At noon ngang 1996 ay nagsimula siyang mag-transition. Sumailalim siya sa hormone therapy, partikular na sa testosterone, para mabago ang kanyang pisikal na anyo mula sa babae patungo sa lalaki. Nagdulot ito ng iba't ibang pagbabago, tulad ng pagdami ng balbas at buhok sa katawan at pati na rin ang pagbabago ng kanyang boses at katawan. Bukod sa hormone therapy ay nagkaroon din si Buck Angel ng mastectomy, na isang operasyon upang tanggalin ang kanyang mga suso. Pero hindi siya nagpa-opera upang palitan ang kanyang ari. Ang desisyon na ito ay nagpapakita ng kanyang pagtanggap sa sarili at paniniwala na ang kasarian ay hindi lamang nakabatay sa pisikal na anyo, kundi pati na rin sa pagkakakilanlan ng tao. Gayon din, bilang isang transgender na lalaki ay naging inspirasyon si Buck Angel upang maging activist at tagapagturo. Itinatag niya ang kanyang sariling kumpanya, ang Buck Angel Entertainment, na may layuning magbigay ng impormasyon at edukasyon tungkol sa sexuality, kasarian at karanasan ng mga transgender. Sa pamamagitan ng kanyang mga pelikula, talakayan at workshops, ay pinapalaganap niya ang kamalayan tungkol sa mga issue ng transgender community at tinutulungan ng iba na maintindihan ang kanilang pagkakakilanlan. Bukod sa activism ay naging matagumpay din si Buck Angel sa industriya ng pornography. Bilang isang transgender actor at producer ay nanalo siya ng iba't ibang parangal at nakilala bilang The Man with a Pussy. Number 6, Amanda Lepore. Si Amanda Lepore ay isang kilalang transgender personality sa mundo ng entertainment at fashion. Ipinanganak siya bilang si Armand Lepore noong December 5, 1967 sa Cedar Grove, New Jersey. Bata pa lang siya ay naramdaman na niya na hindi siya komportable sa kanyang kasarian. Sa edad na 15 ay nagsimula siyang mag-hormone replacement therapy sa tulong ng kanyang mayamang kasintahan. Dahil sa suporta ng kanyang kasintahan at sa kanyang determinasyon, ay nagkaroon siya ng pagkakataon na magpa-opera upang maging babae. At noong 17 years old na siya ay natapos niya ang kanyang gender reassignment surgery sa Asia. Ang operasyong ito ay naging malaking hakbang sa kanyang buhay na nagbigay daan para yakapin niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Matapos ang kanyang surgery ay lumipat si Amanda sa New York City para magsimula ng bagong buhay. Dito ay naging bahagi siya ng club scene noong 1990s at nakilala si Michael Alig na isang kilalang club promoter. Naging bantog si Amanda sa mga club at naging bahagi ng Club Kids, na isang grupo ng mga kabataang nagpasikat ng makulay at kakaibang nightlife culture. Dahil sa kanyang kakaibang style at natatanging personality ay naging simbolo siya ng glamour at androgyny. Bukod sa pagiging aktibo sa club scene ay naging matagumpay din si Amanda sa modeling. Nakipagtulungan siya sa mga kilalang photographer tulad ni David LaChapelle at lumabas sa mga editorial spreads ng iba't ibang fashion magazines. Ang kanyang iconic look na kilala sa kanyang exaggerated na feminine features ay naging inspirasyon sa maraming artists at designers. Naging face rin siya ng iba't ibang fashion campaigns at runway shows na nagpapatunay ng kanyang impluensya sa industriya. Karagdagan pa, hindi lamang sa fashion at entertainment naging aktibo si Amanda. Siya rin ay masigasig na tagapagsalita
para sa LGBTQ rights at patuloy na ibinabahagi ang kanyang kwento upang magbigay ng inspirasyon sa iba pang transgender individuals. Naging guest speaker siya sa iba't ibang events at conferences kung saan ikinwento niya ang kanyang mga karanasan at mga hamon na hinarap bilang isang transgender woman. Number 7. Janet Mock. Si Janet Mock ay isang kilalang writer, direktor at activist mula sa Amerika. Kilala siya sa kanyang malaking kontribusyon sa mga karapatan ng LGBTQ community, lalo na sa mga transgender. Ipinanganak siya noong March 10, 1983 sa Honolulu, Hawaii bilang Charles Mock. Lumaki siya sa isang lugar na maraming kultura na nakaimpluwensya sa kanyang pananaw at karanasan bilang isang transgender na tao. Maagang naramdaman ni Janet na iba siya sa kanyang mga kapatid at kaibigan. Sa edad na 15 ay nagsimula siyang mag-transition patungo sa kanyang tunay na kasarian. Sa tulong ng kanyang pamilya at mga kaibigan ay natutunan niyang tanggapin at yakapin ang kanyang tunay na identity. At sa edad na 18 ay nagpa-opera siya sa Thailand para sa gender reassignment surgery. Mahirap ito pero mahalagang hakbang para sa kanya upang maging kumpleto ang kanyang transition. Pagkatapos ng kanyang transition ay ipinagpatuloy ni Janet ang kanyang pag-aaral. Nagtapos siya ng bachelor's degree sa fashion merchandising mula sa University of Hawaii at Manoa noong 2004. Sumunod ay kumuha siya ng master's degree in journalism mula sa New York University. Dahil sa kanyang tagumpay sa pag-aaral ay nakapasok siya sa mundo ng journalism. Noong 2011 ay lumabas si Janet bilang isang transgender woman sa isang article sa Marie Claire magazine. Ang article ay nagtampok ng kanyang kwento at naging inspirasyon sa marami. Dahil dito ay nakilala siya bilang isang mahalagang boses para sa mga transgender person. Noong 2014 ay inilabas niya ang kanyang libro na Redefining Realness, My Path to Womanhood, Identity, Love, and So Much More. Dito ay ikinwento niya ang kanyang buhay mula sa pagkabata hanggang sa kanyang transition at mga hamon na kanyang hinarap. Ang libro ay naging bestseller at mahalagang akda para sa mga transgender. Bilang activist ay naging tagapagsalita si Janet para sa mga karapatan ng transgender na tao. Aktibo siya sa iba't ibang advocacies at kampanya para itaas ang kamalayan tungkol sa mga issue ng transgender community. Number 8. Fallon Fox. Si Fallon Fox ay isang kilalang mixed martial artist na sumikat hindi lamang dahil sa kanyang mga laban kundi pati na rin sa kanyang paglantad bilang isang transgender na athlete. Ipinanganak siya noong November 29, 1975 sa Toledo, Ohio, USA. Bata pa lamang siya ay alam na niyang iba siya sa ibang lalaki. Mas gusto niya ang mga bagay na karaniwang gusto ng mga babae, pero dahil sa takot sa reaksyon ng pamilya at mga kaibigan ay itinatago niya ang tunay niyang nararamdaman. Nag-aral siya sa University of Toledo pero huminto pagkatapos ng isang semester at sumali sa US Navy. Umaasa siyang matutulungan siya nitong mahanap ang kanyang lugar sa mundo at mawala ang kanyang kalituhan. Pagkatapos ng kanyang serbisyo sa Navy ay bumalik siya sa ordinaryong buhay pero patuloy pa rin ang kanyang pakikibaka sa sarili. At sa edad na 30 ay nagdesisyon si Fox na hindi na niya kayang itago ang kanyang tunay na pagkatao. Dahil dito, noong 2006 ay nagpunta siya sa Bangkok, Thailand upang sumailalim sa gender reassignment surgery. Kasama rito ang hormone replacement therapy at iba pang medical procedures upang tuluyang maging babae. Matapos ang kanyang operasyon ay nagdesisyon si Fox na ipagpatuloy ang kanyang hilig sa sports, lalo na sa MMA. Naging kontrobersyal ang kanyang desisyon na pumasok sa MMA bilang isang transgender woman dahil sa mga issue ng kaligtasan at patas na competition. Maraming tao, kabilang na ang ilang kapwa-athlete, ang nagsabi na may unfair advantage si Fox dahil sa kanyang pisikal na katangian bilang dating lalaki. Pero ipinaglaban ni Fox ang kanyang karapatan na makipagkompetensya at sinasabing siya ay sumunod sa lahat ng mga regulations at medical policies ng sports. Nagsimula ang kanyang professional career sa MMA noong 2012. Agad siyang nagpakita ng husay at tapang sa loob ng octagon. Hindi nagtagal ay nalantad ang kanyang transgender status na nagdulot ng mas matinding kontrobersya at ingay sa media. Number 9. Thomas Beatty. Si Thomas Beatty, nakilala bilang The Pregnant Man, ay isang American transgender man na sumikat dahil sa kanyang pagbubuntis. Isinilang siya noong January 20,
1974 sa Honolulu, Hawaii bilang si Tracy Lehuanani Lagundino. Lumaki siya sa isang tradisyonal na pamilya at sumali sa mga beauty pageant at fitness competitions noong kabataan niya. Habang lumalaki ay naramdaman ni Beatty na hindi tugma ang kanyang kasarian sa kanyang katawan. Dahil dito, noong 1997, sa edad na 23 ay nagsimula siyang mag-hormone therapy upang maging lalaki. Nagpaturok siya ng testosterone upang magkaroon ng mas mababang boses, balbas at mas muscular body. Nagpa-opera rin siya para alisin ang kanyang mga suso, pero pinili niyang panatilihin ang kanyang mga female reproductive organs para magawa pa rin niyang magbuntis. Noong 2002 ay naging legal na lalaki si Beatty matapos magpalit ng pangalan at kasarian. Ikinasal siya kay Nancy na isang widow at may 2 anak mula sa unang kasal. Dahil sa medikal na kondisyon ni Nancy ay hindi siya maaaring magbuntis. Kaya napagdesisyonan ni Beatty na siya ang magbubuntis para sa kanilang pamilya. Samantala, noong 2007 ay naging usap-usapan si Beatty sa buong mundo nang ipahayag niya ang kanyang pagbubuntis sa isang sikat na magazine. Nagdulot ito ng malaking kontrobersya at debate tungkol sa gender identity at reproductive rights. Ang picture ni Beatty na buntis habang mukhang lalaki ay naging simbolo ng trans rights movement. Habang buntis ay nakaranas si Beatty ng maraming hamon at discrimination. Maraming doktor ang tumangging alagaan siya dahil sa kanyang sitwasyon. Pero sa kabila ng mga pagsubok ay matagumpay niyang isinilang ang kanyang anak na si Susan noong June 29, 2008. Sumunod pa rito ang 2 pang anak na sina Austin at Jensen. Gayon din, naging inspirasyon siya sa marami at naging aktibong tagapagsalita para sa transgender rights at reproductive justice. Number 10, Gina Rosero. Si Gina Rosero ay isang kilalang Filipino-American model at tagapagtaguyod ng karapatan ng mga transgender. Ipinanganak siya noong October 24, 1983 sa Manila, Philippines at lumaki sa isang tradisyonal na pamilya. Bata pa lang siya ay alam na ni Gina na iba ang kanyang nararamdaman tungkol sa kanyang kasarian kaya gusto niyang baguhin ito. Noong 15 years old siya ay sumali si Gina sa mga beauty contest sa Pilipinas. Ito ang naging simula ng kanyang journey para maipakita ang tunay niyang pagkatao. Dahil sa kanyang kagandahan at talento ay napansin agad siya at nagkaroon siya ng pangalan sa mundo ng pagmomodel. Ngunit kahit matagumpay siya ay hindi nawala ang pangarap niyang magpa-opera upang maging ganap na babae. At noong 17 years old siya ay lumipat sila ng kanyang pamilya sa United States. Dito niya ipinagpatuloy ang kanyang pag-aaral at pagmomodel. Sa edad na 19 ay nagdesisyon si Gina na magpa-gender confirmation surgery sa Thailand. Ang operasyong ito ay hindi lang pisikal na pagbabago para kay Gina, kundi pati emotional at mental din. Matapos ang operasyon ay naramdaman niya ang tunay na kalayaan at pagkakakilanlan na matagal na niyang inaasam. Bilang model ay naging matagumpay si Gina. Nagtatrabaho siya para sa iba't ibang kilalang brand at magazine. Unti-unti ay nagpakilala siya sa mga tao tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. At kahit natatakot ay naglakas loob siyang lumantad bilang transgender noong 2014 sa isang TED Talk. Dito niya ikinwento ang kanyang buhay at malaki ang naging epekto nito sa mga nakikinig. Ang kanyang paglantad ay nagbigay daan para maging isa siya sa mga kilalang tagapagtaguyod ng karapatan ng mga transgender. Itinatag niya ang Gender Proud na isang kampanya na sumusuporta sa mga transgender sa kanilang laban para sa pagkakapantay-pantay at pagtanggap. Sa kanyang advocacy ay naging inspirasyon si Gina sa maraming tao, hindi lang sa mga transgender kundi pati na rin sa mga nakikipaglaban para sa karapatan ng lahat. Patuloy na naging tagapagsalita si Gina sa iba't ibang lugar mula sa mga university hanggang sa mga international conference.